Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Guteza. Okay? Guteza, oo. Ano mo sis, napakatanga talaga. Diba nung debate na yun? Number one, sabi ko nga, nag-post na ako ng recorded na live ko na una, ano pang gusto nyong gawin? Ba't ginagawa nyong sinungaling yung tao? Kasi ang purpose naman ng notaryo is kapag, di ba tayo sis, pag may document tayo na kailangan natin ipasa sa ibang tao or may ibang tao na magre-represent sa atin na tayo ang nakapirma, is kailangan ipanotaryo yun para na talaga yung pumirma. Tapos ibibigay natin dun sa taong magre-represent sa atin or kung ayaw natin pumunta dun sa lugar kung saan na personal pa nating pipirmahan. Yun ang purpose ng notaryo. So ang ginawa na lang sis is what do you call this? Ang ginawa nila, hello? Naghahaka sis. Oo, yeah. So ang ginawa, kita mo sis, ang ginawa ni Sergeant Curly Gurtesa, Orly Gurtesa, Curly tuloy na, halo-halo na ako, Curly. Din ako, go ahead. So, is pumunta siya ng Senado, humarap siya sa Blue Ribbon Committee, under oath, binasa niya yung kanyang salaysay at kanyang experience. Hindi pa ba enough yun? Kasi siya yun eh. Siya yun mismo, siya na yung lumantad, siya na yung humarap. And under oath yun. Mas more credible yun kasi notaryo. Talaga nahanapin ko mas. Wag na kasi tayong masyado pa kasi tayo kasing sabi ng mga bangag administration, wag na kasi tayong mag-oppose sa kanila dahil kailangan nga daw talaga yung notaryo is legit dahil nga doon nakasalalay yung credibility. So syempre yun ang kanilang depensa, talagang ipilit na i-discredit itong si Guteza. At now ngayon i-discredit si Senator Marcoleta dahil nga nahubaran na nga sila. Ito ngayon may bago yung Nightline News na pinost nila yung sinabi ni Saldico na deny niya na yung family niya ay nag-indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Sabi niya, in the eye of the public. Sabi niya, our lifestyle have not changed from before. I became a public official up now. Alam mo, Zaldico, napakasinungaling mo. From head to toe. Pati yata, panty liner of ng asawa mo is Chanel or Hermes. Ang asawa mo, di ba? Lahat, yan nga isa sa kinaso sa akin. Pinapasara isa sa butik sa Paris. The reason why kinasuhan niyo ko. May lumabas sa mga picture pa, champagne pa kayo. Bumili kayo ng bahay sa Paris. Meron kang 4.7 billion na air assets. Anong simple dyan? Paano ka naging simple? Yung mga limited edition na Hermes, binili ng asawa mong punggok katulad mo. Tapos nag-renewal of vow kayo sa Italia. Yan ba ang simple? Inimbitan nyo ang mga kawatang politiko na katulad ninyo. Paano maging simple yan, Zaldico? So, tumigil ka sa katarantaduhan mo, isplok mo na lang si Lisa at si Bangag. At ibalik mo, ninakaw mo sa kaban ng bayan. Or else, sabi nga ni Inday Sara, pag umuwi ka, lilitsyonin ka ng tao bayan. Kung ako sa kanya, gumawa na siya ng tell-all video niya, Saldico, gawin mo to para sa future ng mga anak mo at saka apo mo kasi nadungisan na yung pangalan mo. Na ikaw lang talaga. Ultimate. Madungis. In the first place, pinanganak siya sis na madungis. Preso na. So, hindi sis. At saka din, parang yung kita mo sa Congress, diba? Parang hinahayaan lang na siya lang.
after yung lahat ng nakinabang doon, walang pakialam na sa kanya. So, kung ako sa'yo, Well, mag-tell all ka, kwento mo talaga yung nangyari, paano nag-umpisa, saan napunta, sino mga nakinabang, para naman, di ba, may party sa kulungan. Charot. mag-party, no? Ako nga lang, ayoko na silang ikulong. I-shoot ko na sila doon kay, sa lechonan, di ba? Nakaready na yung mga kawayan sa kanila. Diba? Oh my Exactly. God. Yeah, so, well, ganun pa rin ito ganun pa rin yung mga eksena natin dito. It's about Zaldico, and now it's good thing din na nagsalita na si Escudero dahil, na about kay Romualdez. So talagang chain reaction na ito, domino effect. At tama nga, yung sinabi nga ni Inday, syempre that's our Vice President, very powerful ang kanyang message in the past, last year, na dalawa lang ang humahawak sa pondo ng bayan, si Zaldico at si Romualdez. At again, ang mastermind ay si Lee Satanas, at ang protector ay si Marcos, using his power. Kaya, alam mo, lahat ng sinabi natin dito, pati of course, si Inday Sara, lahat nakikita na ng taong bayan. So, Yes. ano pa bang iniintay natin, no? Ikaw, ano ang nakikita mo dito? Kasi ikaw nasa Pilipinas ka. You have met these people and you're really updated sa ground, no? Anong nakikita mo in the next few days, few weeks? Spontaneous. We don't know what will happen. Hindi natin alam bukas, mamaya pagising natin, iba na yung leader. Mamaya, pagising natin pantay na paa ni Bangag. Okay. Go ahead, sis. Sorry. To be honest, unpredictable. Right now, unpredictable. Diba? Unpredictable. Kasi, yung mga tao kasi matalino na now, kitang-kita na nila like, okay, ganito na lang sis. Yung nakakalungkot is, yung kulay ng politika, nandun pa din. I mean, dilawan, pinklawan, berde, pula. Diba? Verde is green, right? Green, verde. Verde ba? Verde. Green. Yeah. Green, Yeah, diba? green is verde. So, imagine mo yan. Yun pa rin. Yung lalo na yung dilaw. I'm very disappointed talaga na yun pa rin yung tingin nyo. Yung focus nyo pa rin dun sa 120 million na flood control ni BP Sara. Ito, trillion ang pinag-usapan natin. Diba? So, yung 125 na confidential fund. Yeah. Yes. Tapos, ayaw nilang pag-usapan yung nakawan. Nag-rally sila, pero hindi na pinapangalanan. You know what I mean? So, it's all BS. For me, if yung talagang, yung kanilang intensyon na sinasabi nila para sa mamamayang Pilipino, palagi lang mamamayang Pilipino. Totoo ba? Or para sa personal yung interest, para yung, kasi ayaw nyo lang si BP Sara maging presidente. Wala tayong pakialam. I rather choose kung sino man dyan maupo, wag lang tayong magkaroon ng corrupt na presidente, wag tayong magkaroon ng corrupt na mga leaders na nagkakasabuatan. Diba? Sino pa yung gusto nyo? Kayo? Kayo nga itself. Well, gusto nila sila. Kaya ito mga dilawan, ayaw na talaga nilang maupo si Inday Sara. Although, based sa ating constitution, siya talaga yung successor. Kaya naman sabi ni Summer, Sheminet, sabi niya, ayan, Sheminet niyo si Inday, Sheminet ka ngayon, Zaldico, di ba? Kaya pag gawin mo, talagang lilitsyonin ka. At talagang alam mo, yung sa press ko ni Inday kanina sa Senate, na sinasabi, doon tinanong siya about sa Bangag administration, na sinasabi niya talagang unstable ang Marcos admin. So, alam mo, ang kinabubuisitan ko lang talaga sis, nakita ko na naman yung pagmumukha ni Amy Marcos ngayon, kasama si Inday Sara. Nag-picture na naman siya doon. Kasama si, who's that? Yung sila, Senator Bato, Joel Villanueva yata. Etong si Amy, alam mo, etong si Amy, mga kababayan, ewan ko ba ito kay Inday? Eto si Amy, kasama yan. Kasama yan sa paggagancho natin. Paggagancho sa atin rather, ng pamilya niya, ng Bangag administration. Kaya yung Amy na yan, never trust that babaeng yan. Manggagamit talaga yan. So I hope, talagang darating yung domino, well, now, grabe na. Talagang nahubaran na sila. Can you imagine na, sabi ko nga,
iilan lang ang nagsasalita noon. Pero ngayon, lahat na labo-labo na sila sa Senado, labo-labo na sila sa Kongreso. And yeah, sana maging spontaneous din ang pagbagsak nila. Very, very soon. Yeah? Sabi nga, di ba, yun nga again, God is a forgiving God. God can see everything. So, when binibigay niya kayo ng pagkakataon na magbago or pagkakaog niyo yung tama, take that opportunity. So, yun nga, sabi ko nga, spontaneous, unpredictable yung nangyayari. So, dapat, doon na kayo, gumawa na kayo ng tama before mahuli ang lahat. Kasi, yung perang hawak mo, kahit na anong gawin nyo, katulad yan, yung nangyayari ngayon kay Saldico and everything, lahat yan, mawawala din sa kanya yan eh. Kukunin niya na gobyerno, may maitatabi. Pero yung para kang headless person na. Kasi, pag nalaman na kamag-anak ka niya, yung mga anak niya, yung dating feeling na untouchable sila, sobrang nilang yaman na sikat sila, every time na maglalakad ka sa kalsada, pag nakita ka, di ba anak ni Saldico, may mga tao talagang may tao talagang pwede kang bastusin na bakit ka nandito? Balik mo pera namin. Gusto mo 'yon? Diba? I-encourage natin yung taong bayan. Kayo dyan sa Bicol, wherever you are, sa mga kaklase ng mga anak ni Zaldico, ni Romualdez, lahat sila, Marcos, pag nakita nyo, mura nyo, yung mga putang ina ninyo, mga magnanakaw, kung kaya naghihirap kami, kung bakit binabaha ang Pilipinas. Hindi ka na makakasuhan yan, minura mo lang naman yan eh. Murahin nyo silang lahat, kahit sa eskwelahan. Hanggang sa ma-depress silang lahat at malwala sila sa paningin natin. Dahil hindi nga sila nag-isip, hindi nga sila na-depress nung hinakaw nila yung pera natin. Yes, sis. Well, yun nga. Kaya nga yung sinasabi ko na gusto pa bang mangyari yan ng iba pang mga politicians sa mga pamilya nila. It's not easy to be a politician, but it's easy to be honest and transparent and to serve the people properly and well. No, yung parang magsilbi ka ng tapat. At talagang hindi yung intention mo kaya ka tumakbo or umupo bilang politiko is magnakaw. 'Di ba? Kasi hindi naman dapat ganun yun. Si VP pala, ano ba to bago to? Pinost ng like 18 minutes ago. So sa mga taga-Pilipinas, no? So si VP nasa Senate ngayon. So may kasama siya, kasama na yung mga senators na kakampi niya, si Mangga, pumuporma-porma na naman. Banat na banat eh. Anyway, let's look forward na talagang mapanagot natin to. Pero ang minumori lang ng taong bayan, mapapanagot ba natin ito kasi wala tayong bitay, At sa mga nandito po ngayon, please magtanong kayo, mag-comment kayo. At may post si Com Guanzon, all representatives of Ako Bicol Party List, Rowena Guanzon, COMELEC, si Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, all representatives of Ako Bicol Party List must resign. They cannot separate themselves from the acts of Saldico, their founder and leader. And since they all benefited from Saldico's corruption, have right in office. It makes sense. Well, diba? lahat ng pumirma ng impeachment ni Inday Sara, dapat lahat yan umalis na yan. Dahil yan ay ginawa nila dahil sa utos ni Romualdez at ni Saldico. Personal lahat yan. Kaya nga dapat sila mabura na silang lahat eh. Since recently nagsalita, mga kababayan, if may question kayo, magtanong lang kayo dyan. Sabi ni Arcila Zinea, like fathers, like son, like apo. Ganyan ang kalakaran sa pamilya ni Marcos Jr. at mga magnanakaw. Kaya nga sana, last na talaga tong Marcos, burahin na natin sila. Kaya enough kay Army Marcos. Kahit na bumubuntot siya kay Inday, dapat gurgurin na rin ang kanyang political career. Lahat yan gurgurin. O baka na ipagdasal na lang natin na sana nga pumantay lahat ang kanilang mga paa. Then now, 25 minutes ago, okay, sinabi ni Alan Cayetano naman, the Filipino people are exhausted and in need of relief. Pagod at tila bugbog na raw, sabi sa balita, ang taong bayan. Hindi pwedeng puro na lang tayo salita. People are tired of politicians taking or of repeating the problems vigorously but not providing solutions. Sabi ni Alan Cayetano, dagdag pa niya, we must show through action that honesty still matters.
that public service is real, and that justice will not be selective. Integrity has to become one of our core values. So, magko-comment ako dito, then you make your own comments, sis. So, ang sa akin nandito kay Alan Cayetano, dati galit na galit ako dito eh. Nung sinabi niya na si Marcos magnanakaw during the 2016 debate, na sinasabi niya na si Marcos magnanakaw, pati minuto niya, ninanakaw ng mga Marcos, at ngayon, ayaw niyang pangalanan dito si Marcos. Eh, dati ng debate, grabe. Kung gusto mo ng action, Alan, mamuno ka sa kalsada. Kasi wala nang mangyayari dito sa batas-batas dyan. Wala na yan. Kung gusto mo ng action, pamunuan mo, ikaw ang mauna dyan sa Malacanang. Na manawagan ka, maglagay ka ng karatula, Marcos magnanakaw, kanta-kanta ka doon. Dahil, kung gusto mo ng action, then your followers, your followers will follow. Then makikita, mukhang okay to si Alan. Then even us, magpa-follow kami, then magsusunuran na. So, hindi ka na pwede hanggang Facebook post. Kasi you have the connection, you have the money, connection, and you have that personal fight against sa mga Marcos. Diba? So, yan ang gawin mo. Manguna ka na dyan, Marcos magnanakaw ka, i-pressure mo na si Bangag. Yes, sis, go ahead. Hindi. Well, true. Dapat hindi matakot na ngayon yung mamamayang Pilipino na like yung mga politician natin magsalita. Kasi you need to speak the truth. 'Di ba? Total alam naman natin na kung sino talaga yung dapat sisihin dito. Remember, GAA and BICAM. Hindi maririlis ang pondo kung hindi pinirmahan ng presidente, hindi dumaan sa speaker. True. 'Di ba? So let's wala tayong ibang sisisihin dito. GAA and BICAM is approved by Senate, Congress, and the President. Last say kasi, yung pinakahuling pirma is yung presidente. So, hindi siya pwedeng magugas ng kamay. Kasabot siya dito sa ang anggulo mo tingnan. Siya ang protector talaga. Kay Mayor Magalong. Di ba, sis? Umasa, yung mama, yung parang, ang ginawa niya is di ba, ginawa siyang consultant. Tapos yung mama, advisor, sa loob na on his own. Kasi niya kasi wala naman daw budget ang ICI. Tapos minasama pa, wala raw siyang right na magpa-imbestiga, wala siya raw power na utusan ng CIDG or kung ano man, kasi under DILG. So, this is still all about power. This is all yabang. Di ba? Parang inisipin mo ba yun, nag-iimbestiga ng pusang loob, nakakahanap ng nakakita ng mga katiwalian, tapos kukontrahin ng Malacanang. So, ang pinagtatakpan mo, BBM. Di ba? Ang pinagtatakpan sa swela lang yung independent commission na yan. Ang ayoko lang naman kasi actually tinanong si Inday Sara kung ano yung comment niya kay Mayor Magalong, but no comment siya doon eh. Pero ako magko-comment ako. Once I admire Mayor Magalong kasi nga, nagsasalta siya about the severity, okay, ng korupsyon, yung lalim ng korupsyon sa ating bayan. Pinangalanan niya, pinangalanan niya ba si Zaldico? Yeah, I think, di ba? Pero hindi niya mapangalanan si Romualdez. So to me, if you're really a fighter, in the first place, hindi mo tinanggap yung independent commission na yan. Dahil alam mo kung sino mastermind eh. Then up to this day, hindi niya pinapangalanan si Martin Romualdez. Buti ito si Escudero, may balls na pinangalanan si Romualdez. So, ang punto de vista ko lang, kasi when you fight for the truth, wala kang tatakutan. Hindi ka matatakot kung senador ka o ano ka man. Basta alam mo, tama ka. Mas bilib pa nga ako dito kay Congressman Miao Miao. Di ba? Ang lakas sa loob ng batang yan. Binibidyoan pa niya. Di ba? Harap-harapan. Talagang head-on niya. The fact na si Mayor Magalong ay, siya ay man in uniform, di ba? So, dapat may tapang siyang ganon. So, mukhang naapektuhan ka nga siya sa mga critics eh. I-redeem mo yung sarili mo, Mayor Magalong. If you want to redeem yourself, expose lahat ng alam mo. Right? Sis, naglabas si Martin Romualdez ng kanyang official statement. 56 minutes, if I'm not mistaken, nakita ko lang to. Official statement yung about sa narinig ko mga akusasyon. Diretsahan kong sasabihin, hindi totoo na ako'y tumatanggap mula sa illegal na sugal.
In-explain ko yan kanina. Ka? Mm-mm. Sure ka? Diba? Mukhang Sure ka, mukhang Martin? ginugurgur ni Lisa yung signal mo. Okay, go ahead, sis. Okay lang yan, sis. Meron akong madedetect namin. Gusto ko yan. Anyway, Go so, ahead. sure ka, Martin? Hindi ka kumukuha sa sugal? Diba? Sure ka dyan? Talaga? Wala Ang kang laki ng pogo kuha niya sa Okada. O, diba? Diba kinuha mo yung Okada kay Tony Boy Cojanco? O, Yan diba? nga, yeah. Ano ba? Tigilan mo na. Sasabog to lahat sa pagmumukha nyo. Tigilan nyo na yung pagsisinungaling nyo. Eto na yun. Sana literal na sumabog yung mukha nila. Tapos eto pa. Sabi niya, these stories about suitcases of cash are pure fiction. Lahat guni-guni, madaling magturo, madaling mag-imbento, pero ang katotohanan hindi kayang patunayan. Until Kapal na today, mukha, ano? wala pa rin pinakitang ebidensya sa kabila na inulit-ulit. Sure ka? Nilang eto sabihin na ko nga. ngayon sa'yo, sure ka? Nasa Bloomberg nga. Ayan, binakita ko to kanina. Ayan, na-implicate yung pangalan niya. Ayan, bribery, na nabanggit yung pangalan niya dyan. Yeah. Sabi My niya, God. sa isyong Okada, Delaware, malinaw, hindi ako kasali, hindi ako iniimbestigahan at hindi ako akusado. Wala akong kinalaman sa kasong iyon na away ng dalawang negosyo. Binabalik lang ngayon para siraan ako. Nakakalungkot ang mismong vice presidente na inakusahan. Darling, hindi ka inakusahan. Nandun ka talaga sa Delaware. Nandun yung pangalan mo. May common friend pa tayo na girl. 'Di ba? Nakasakay mo. 'Di ba? Yung pumunta kayo sa F1 sa Las Vegas. Nagyayabang pa. Yung babaeng yon sinabi, ipapagurgur mo daw ako. 'Di ba? Oo. Kumusta na nga pala yon? Parang mayroon ako in-expose, na babae. Yung ba yung Yan yung yun ba yung Jacinto? Yes, siya yon, sis. Siya yon. Nasaan na ba yun? Siya yung kasama. Sa F1 sa Las Vegas, sila yung kasama. Sila nagdala nun. Diba? Kasi yung babae yun, may nakarating sa akin na information, wala naman yun, wala namang kapera-pera, tapos alabasan, nagkaroon ng mga malalaking negosyo. So anyway, ayan, dapat imbestigahan niya ng Senate, Imbestigahan yung mga negosyong kinasasangkutan niya dahil ang asawa niya, I think, I don't know, kung foreigner, di ba? Malaysian yata yung asawa niya. Is it Malaysian? Yeah, they're not married, sis. Hindi sila married. Hindi sila married. Hindi pala sila mag-asawa. So magka-tsuktsakan lang sila. So itong si Matagal din naman sila, sis. Hindi ko siya alam mo, weird nun, kasi nakilala ko lang yon kasi yung sister niya nag-reach out sa akin sa Instagram. Nakirupan. Alam mo yung mga ganon, mga ganong drama at the time. Yeah, nawala ka kanina, sis, ulitin mo nga yun. Ulitin mo yung sister niya. Yung sister niya yung nag-reach out sa akin sa Instagram na parang, kasi fan kami, mga ganong drama. Sa akin pa yung message. Ini-screenshot ko yun. Yeah, so alam kayong mga artista o kayong mga sexy star, 'di ba? Okay na naman gamitin niyo yung inyong alindog. Pero wag na kayong pumasok sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Okay na naman pumatol kayo sa businessman dahil choice nyo naman yan kung in love naman kayo sa isa't isa. Walang problema. Pero kung pumasok na kayo sa anomalya at pagnanakaw sa gobyerno, hindi rin kayo makakaligtas. At hindi forever yung private plane ninyo. Yung mga pag-show off ninyo sa inyong mga Instagram, ng inyong mga Hermes, kung ano-ano pa man, hindi kayo maililigtas ng Hermes ninyo o mga material na bagay kapag kayo siningil na kayo ng Diyos. Maliban pa sa singil na parusa, siningil kayo ng tadhana na yun naman 8% kayo dyan sa Senate hearing at marinig namin ang inyong mga pagbubulol-bulol na kasinungalingan. So, hindi forever yan. Once na nagnakaw ka sa kaba ng bayan o naging part ka, accomplice ka, o connives mo sila. So, hindi ka, wala kang peace of mind. So, walang kwenta yung flex mo yan kung yan ay nakaw sa kaba ng bayan. So, kaya ikaw, girl, lahat kayo, itigil nyo na yung pagnanakaw, ha? Go ahead, sis. Yeah, hindi. Tsaka, madali lang naman yung sis matrace. Parang i-check nyo yung background, how many years, anong mga negosyo nila from the past, anong source of income nila,
yung ano nila, yung pagde-declare nila mga tax nila, Yeah. saan galing yung pera, Mag, bigla sila magmamatch nagbibigay ka. na after a few years lang. Oo, Yeah, na magmamatch ka yung anong lifestyle nila. background, oh, anong background, 'di ba? So,